Good morning guys, andito na naman tayo sa work area natin. Almost done na to guys. Last Friday ako nag-work dito. Nag-off muna ako ng Saturday and Sunday kasi Saturday may ginagawa akong sasakyan. So dito na naman tayo sa work area natin. So ito guys, isang basement suite to. So nung last Friday ay door trimming na ako. Natapos na yung mga door trimming. Kailangan na lang ng konting pati, yung masilya dun sa mga corner. Tapos yan patapos na yan guys, napag door trim na. Tapos ang gagawin ko ngayon ay yung window na lang, trimming, saka yung covering ng side window. So ito na yung materials ko guys na pang covering na yan. Yan na yung materials na pang covering ko. Yan na yun guys, yung kapang covering ko ng materials. So ito, nag-umpisa na. Halos na-trimma na lahat guys nung last Friday. Yan nag-trim na ako. Yan na yun. Yan, nag-trim na ako. So yan, nag-trim na ako. Tapos itong door, ginawa ko sa door na to guys, talagang ni-realign ko kasi hindi na siya, existing door kasi to guys ni-align ko, parang nag-adjust ako dito sa jam niya, tapos medyo nagtabas din ako sa upper portion. Ito, nagtabas din ako dyan sa upper portion, tsaka ito sa side portion, so nagbawas din ako ng konti. So far, so good na naman. Ito yan, masara na natin ng maayos. So, good na yan guys. Tapos, yan, nakapag-trim na rin ako. Yan, lahat na-trim ko na yan. So, nakapag-baseboard na ako. Lahat. Tapos ito yung closet natin guys. Na-install na rin natin yung closet. Na-install na rin yung closet natin. Tingnan nyo. Tingnan yung closet natin guys. Yan na yung closet natin. So, ang condition nito before ay parang parang door lang din siya. So, ang ginawa natin, gumawa tayo ng 48 inches na opening para sa closet. So, yan na yung closet natin. Kailangan lang nito ay pipinturahan rin natin to ng pang-trim na door. Yan. Tapos tapos na yung trimming. Tapos na. So, almost done na tong yung room na to guys, almost done na to. Bukas darating yung electrician para kabitan ng mga outlet. So yan guys, almost done na. So ang gagawin ko ngayon, ito yung window na yan. Ito na yung tapos mag-trim tayo dito. Yan. Ito na yan. Tapos, katapos yan, gagawin natin. Ito, yung isang window. Tsaka ito guys. Tingnan nyo naman guys. Nakikita nyo yan guys. Ayan. Malaki siyang gap. So, subukan kong ganyan yung design. Ganyan yung gawin ko. Tapos, lagyan lang ng pati. Yung area na to. Lagyan lang ng pati. Kaso parang pangit tingnan kasi uus dito. So ang gagawin ko, baguhin ko yun yung previous plan ko kasi ang nangyari kasi dito parang pumumpok yung lower yung ano nito, lumubog yung kasi existing post na to guys nung ginawa namin to, existing post na to, wala na kang ginawa ko lang dito yung drywall sa baba. So medyo nag-bent yung middle nito. So gagawa na lang ng remedyo. So parang hindi umubra kasi medyo pangit tingnan yung portion niyan. So ang gagawin ko ay parang mag-cut ako dito ng drywall. Ilulubog ko to ng konti para mahabol yung sa lower portion, para magsalubong lang sila ng parang ang mahalaga magpantay yung ito. So, ilulubog ko tong lower portion para pumasok lang siya doon. So, ganun lang guys. Medyo, siyempre pag mga renovation kasi wala talaga yan sa mga
standard, nasa sariling diskarte mo na yon. So, minsan na-try mo yung unang diskarte pero nakita mo na medyo pangit tingnan. So, mag-adjust ka ng second na, ibig sabihin plan B. So, ganun yung mga renovation guys. Hindi mo talaga ma-standard pero gagawa ng paraan. Tapos ito guys, ito ang previous plant dito kasi ang before nito may takip to. So, ang balak namin, ito, kasi naka-expose siya, kwintador ng tubig to. Lalagyan lang to ng box na white, tapos may door, pero hindi siya permanent kasi in case na magkaroon ng trouble, maalis ng madalian yung box. Hindi siya permanent, kaya matatanggal. I-screw lang siguro ng konti, tapos pag may trouble, kaya maalis kasi dapat yung mga yabi nila dito, may access sila sa yabi. So, ganun lang guys. Another day, another job na naman. That's all guys. Thank you so much.